Mga kwento ni Felmo. Kaagad na nagtungo ang manggagamot sa may kusina. At pagkabalik ay may bitbit na itong tubig na nakalagay sa palangganita. Isa-isang lilinis na manggagamot ang natamo niyang kalmot. Hindi naman gaanong kalalim ang mga sugat na natamo niya. Pero alam kong napakasakit nun. Dahil sa bawat pagdampi ng labakarang may maligamgam na tubig ay napapangiwi ang matanda. Nakaramdam ako ng awa sa matanda. Lalo na noong hindi niya mapunasan ang sugat sa likuran. Hindi niya naaabot yon. Marahan akong lumapit at sinabihan siyang ako na magpunas ng sugat niya. Tulungan ko na ho kayo maglinis. Huwag kayong mag-alala. Sanay na po ako maglinis ng mga sugat kaya wala kayong dapat ikabahala. Walang imik na binigay sa akin ng albularyo ang labakara. Marahan akong umubo sa tabi ng albularyo. Pinunasan ang mga sugat ng braso at likuran niya. Matanong ko lang po, bakit niyo ako tinulungan gayong alam niyo namang masamang tao ako? Walang kagatol-gatol na tanong ko sa matanda. Saglit na humugot ng malalim na hininga ang matanda bago ito nagsalita. Naramdaman niya umanong sa likod ng pagiging masama ko. May bahid akong kabutihan. Hindi ko nga lang daw yun na ipapakita dahil na-impluwensya na ko o namulat sa larangang ginagalawan ko. Alam niya umanong kung may pagkakataon lang akong gumawa ng mabuti, ay alam niyang pipiliin ko raw ang tamang landas doon. Minsan may mga pagsubok talaga tayong kailangan nating lagpasan bago natin makamit ang mga bagay na para talaga sa atin. Wika niya. Napatunganga naman ako at yumuko dahil sa totoo lang, may punto ang albularyo. Noon pa man ay gusto kong maging isang simpleng tao lang. Kagaya ng mga kaidaran kong namumuhay na may sinasandalang magulang. May sinasabihan ng problema at higit sa lahat, may kaagapay. Simula kasi nung nag-edad ako ng 14 anyos, ay kung saan-saan na ako napadpad para mamasukan ng trabaho. Dahil sa murang edad ko ay walang tumatanggap sa akin noon. O kung meron man ay pabarya-barya lang binibigay. Kaya hindi yun sasapat sa pagkain at gamutan ng kapatid ko. Kaya naman nung makilala ko si Arnel na nagpalaboy-laboy sa lansangan, hinaya niya akong rumakit ay hindi na ako nagdalawang isip ang tanggapin yon. Kahit na hindi ko alam kung anong racket ang sinasabi niya, hindi na ako nagtanong pa. Nung una, kinukonsensya talaga ako sa mga ginagawa namin. Pero gawa ng hindi naman kami pumapatay at nananakit nung una, nasanay na rin ako at wala akong pakialam kahit na ano pa ang sabihin ng ibang tao. Hanggang sa itong ang huling ginawa naming racket, dito na ako tila na konsensya nun. Napabuntong hininga na lamang ako matapos sabihin yun sa akin na matanda. Alam mo bata ka pa, may pagkakataon pang magbago ka iho. At sa tingin ko ay ito na nga ang mga panahon para magbago ka. Rinig kong sabi niya. Saglit na inilapag ko ang labakara. Bumuntong hininga. Matapos may sandalang likod ko sa upuang may sandalan. Wala nang pagkakataon pa manong. Marami na akong nagawang kasalanan. Sangkot ako sa mga krimeng nagawa ng mga kasamahan ko. Kaya huwag niyong sabihin sa akin may pagkakataon pa. Wala kayo sa sitwasyon ko. Alam niyo manong, hindi na mahalaga sa akin kung mapunta man sa impyerno ang kaluluwa ko kapag namatay ako. Ang importante, maibigay ko lang yung lahat ng pangangailangan ng kapatid ko. At higit sa lahat, gumaling siya. Bata, hanggat hindi ka aalis sa landas na tinatahak mo ngayon, patuloy kang hahabulin ng kamatayan. Mag-isip-isip ka maigi. Kanina habang ginagamot kita, nagdidiliryo ka. May binabanggit kang pangalan. Ano nga ba yun? Maya. Oo, tama nga Maya. Nabanggit mo pang kapatid mo siya at kailangan mong makauwi dahil hinihintay ka na niya. Sabi mo pang hindi ka pwedeng mamatay dahil kailangan ka pa ng kapatid mo. Naidilat ko ang mga mata nang banggitin ng matanda ang pangalan ng kapatid ko. Mabilis akong napatayo pero agaran din akong napaupo dahil sa nakalimutan ko may sugat pa pala ako sa binti nun.
Seryosong nagwika sa akin ang albularyo na kung gusto ko umanong tulungan ng kapatid ko, ay kailangan kong tulungan ng sarili ko. Paano ako aasahan ng kapatid ko kung sariling buhay ko ay hindi ko maayos? Muli ay napatingin na lamang ako sa kawalan at hindi alam kung ano ang gagawin. Tinapik ng matanda ang balikat ko at sinabihan niya akong pag-isipan ko umano. Tutulungan niya akong makawala sa kinasasadlakan ko. Kung papayag umano ako sa kagustuhan niya na maging isang disipulo niya. Dito ka lang muna sa bahay. Gagamutin ko yung barang at yanggaw na ibinaon sa katawan mo. Aalisin ko. Pero kailangan ko pong umuwi. Kailangan ko makita yung kapatid ko. Para ano? Para mapahamak din yung kapatid mo at ang iba pa mga mahal mo sa buhay. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mong pinaghahanap ka nung lalaking gustong pumatay sa'yo tapos ngayon gusto mong umuwi sa inyo. Ano? Para gaya mo ay mapahamak din ang kapatid mo. Natameme ako sa sinabi ng matanda nun. Hindi ako makapagsalita. Tama nga naman siya. Magpahinga ka muna. Pag-isipan mo yung alok ko. Wika nito at tinapik-tapik ako sa balikat bago pumunta ng kusina. Sa paglipas ng mga oras ay patuloy ko pa rin pinag-iisipan ng lahat. Natatakot kasi ako at bumabagabag sa isipan ko ang tungkol sa sinasabi ng matanda. Natatakot akong baka madamay pang kapatid ko kapag uuwi ako nun. Kinabukasan, maaga pa lang ay naririnig ko ng matandang nag-aasikaso sa kusina. Iika-ika akong naglakad papunta doon para alamin kung anong ginagawa niya. Gising ka na pala. Umupo ka na riyan at kakain na tayo. Ayan niya sa akin. Matapos niyang maihanda ang pagkain ay kumain na kaming dalawa. Hindi ako masyadong makakain gawa ng ayoko sa mga pagkaing hinain ng matanda. Ayokong nilalagyan ng asin ng pagkain at higit sa lahat. Nababahuan ako sa amoy ng bawang. Kaya ang ginawa ko lang ay nagtimpla ako ng kape. Matamang pinagmamasdan lang naman ng matanda ang bawat galaw ko nun. Pasensya ka na pala. Nakalimutan kong ayaw nga pala ng mga aswang yung bawang. Ayos lang po yun. Tiningnan lamang ako ng matanda at nagpatuloy na ito sa pagkain. Maraming salamat po sa pagkain at sa pag-aasikaso niya sa akin, Manong. Tatanawin ko malaking utang na loob yung pagligtas niyo sa akin kahapon. Tungkulin kong pangalagaan ng taong nangangailangan ng serbisyo ko. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat. Masaya akong natulungan ka at nailigtas ang buhay mo sa kapahamakan. Nagpapasalamat pa rin po ako. Kasi kahit na masama akong tao, hindi po kayo nag-atubiling iligtas ako. Kahit na pwede niya namang hayaan na lang akong malagutan ng hininga doon. Sandaling itinigil na matanda ang pagsubo ng kanin. Sinabi niya sa akin baka nakatadhana o mano talaga kung bakit pinagtagpo kaming dalawa. Marahil ay ako na ang palagi niyang napapanaginipang tao noon na inililigtas niya mula sa hindi kaaya-ayang pangyari. Sa maghapong yun ay pinag-isipan kong maigi ang lahat kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko kasi alam kung karapat-dapat ba ako sa alok at sinasabi ng albularyo. Simula pagkabata ay wala na akong ginawang tama. Kaya't papaano ko pagkakatiwalaan ng sarili kong makayanan ang maging isang mabuting tao noon. Habang ginagamot nga ako ng matanda, bumabalik sa isipan ko ang mga masasamang ginawa ko. Manong, tama na po. Itigil niyo na yung panggagamot. Hindi ko na kaya. Pakiusap kong wika sa matanda noon. Hirap na hirap ako noon. May mga kung ano-anong pausok ang ginawa niya. At nakailang beses niyang inikutan ng kinauupuan ko na parabang may ritual siyang ginagawa. Panaka-naka niyang hinahampas ng mga dahon-dahon ng katawan ko at may mga inuusal na orasyon. Hindi pa nakontento ang albularyo sa ginawa. Habang nag-uusal siya ng mga katagambuhay, dinidiinan niya ang sikmura ko sa pamamagitan ng kamao. Kaya naman mas lalo akong napaigik at namimilipit at hindi ko malaman kung ano ang gagawin.
Paulit-ulit akong nakiusap sa matandang itigil niya na ang panggagamot. Napakasakit na ng katawan ko at pakiramdam ko. Nangihina na ako at baka hindi ko na makayanan pa. Isa pa, nakita kong nahihirapan na din ang albularyong alisin ang yanggaw sa katawan ko noon. Hindi pwede. Kailangan nating maalis ang yanggaw sa katawan mo kung gusto mong mamuhay bilang tao. Dahil sa oras na mabigo tayong alisin yan dalawa lang ang kahahantungan mo. Ang mamatay ka o magiging isa ka ng aswang. Tungkol naman dyan sa barang na ibinaon sa katawan mo, walang problema yan. Kagabi pa lang ay nahanapan ko na ng solusyon ang tungkol dyan. Sige, huwag nating biglain ang katawan mo ha. Sa ngayon hanggang dito na muna ang gamutan natin. Magpahinga ka na para magkaroon ka ng lakas para sa mga susunod na gamutan. Dahan-dahan niya akong inalalayan. Dinala sa silid ko at pinagpahinga na muna. Dahil sa pagod na nararamdaman ay agaran naman akong nakatulog kaagad at kinabukasan na nagising noon. Nang magising na ako sa kinaumagahan, habang nagkakape kami ay sinabihan ko si Mang Pedring na pumapayag na ako sa inaalok niya maging isang disipulo o tagahalili sa kanya. Pagdating ng panahong tuluyan na siyang manghina. Tsaka gusto ko pang mabuhay ng matagal dahil kailangan pa ako ng kapatid ko noon. Kaya't yun lamang ang tanging solusyon para mailigtas ko ang sarili sa kapahamakan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oras na pumasok ka sa ganyan. Wala nang atrasan. Opo, sigurado na po ako. Tama lang ang naging desisyon mo, bata. Mamaya ay sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Tumango ako at hindi na nagtanong pa kung saan kami pupunta o anong gagawin. May tiwala na ako sa albularyo ng mga panahon na ito na hindi niya ako ipapahamak. Una sa lahat, kung gusto niya talaga ako mapahamak, edi sana doon pa lang, iniwan niya na ako at hinayaan niya ng tangayin ng aswang, diba? O kaya naman pinagbabaril ng taong naghanap sa akin at nagnanais na kitilan ng buhay ko. Nga po pala, yung tungkol dun sa aswang na sumugod dito sa bahay niyo. Nakilala niyo po ba? Tsaka bakit niya ako sinusundan? Anong kasalanan ko sa kanya? Isang makahulugang tingin ang binigay sa akin ng albularyo. Bago siya nagsabing, mas mabuting ako daw mismo ang tumuklas kung bakit bigla iyong sumugod sa bahay niya. Napatango na lamang ako at hindi na muling nagsalita pa. Matapos naming mag-agahan, sinama ako ni Mang Pedring sa gubat. Naghanap kami ng mga halamang gamot at bawat halamang gamot, ipinaliwanag niya sa akin kung para saan yon at kung ano ang tawag doon. Aniya, ang pinaka-importante sa lahat ng pagiging isang albularyo ay pakatatandaan ko ang bawat halamang gamot kung para saan yon. Itinuro niya rin sa akin ang mga dahong pangontra sa barang, kulam at sa mga aswang. Gaya na lamang ng dahon ng atis. Ayaw na ayaw umano ng mga mambabarang at mangkukulam sa dahon ng atis dahil sa pangontra ito sa mga nabarang at kinulam. Kaya isa rin yon sa mga tatandaan ko. Dahil sa oras na mawala na siya o kaya naman ay ganap na akong disipulo, hahayaan niya na akong tumuklas ng mga bagay-bagay na tanging ang mga albularyo lamang ang siyang nakakaalam. Matapos niyang ipaliwanag sa akin ng mga yon ay tinuruan niya naman ako kung paanong gumawa ng langis at iba pa mga pangontra sa lahat ng mga masasamang uri ng nilalang. Manong, bakit po tayo nandito? Tanong ko sa kanya nang minsang may pinuntahan kaming nag-iisang bahay sa dulo ng baryo. May importante lang akong kakausapin. Dito ka lang muna sa labas ng bahay dahil kakausapin ko lang ang kaibigan ko. 3 katok lang ang ginawa ng albularyo. Bumukas ng pintuan at tumambad doon ang isang lalaking sa palagay ko ay mas matanda pa kay Mang Pedring. Nakangiti ito kay Mang Pedring. Pero noong mabaling ang pansin nito sa akin ay matalim niya akong tinitigan. Ipinakilala ko ni Mang Pedring sa matandang balbas sarado. Matapos niya sabihin ang nangyari sa akin ay saka pa lamang ngumisi ang matanda
at nagsabing hindi umano ako pwedeng tumuloy sa bahay niya. Pasensya na raw dahil puno ng pangontrang bahay na yon at tiyak na mahihirapan lamang ako kung sakali mang magpupumilit akong pumasok sa loob. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa kanyang tungkol sa bagay na yan. O siya bata, diyan ka na muna at kakausapin ko lang tong kaibigan ko. Sige Manong, hihintayin ko na lamang po kayo dito. Magkaakbay na pumasok ang dalawang matandang. Animoy may inumang magaganap. Dahil sa tatawa-tawa pa at panay ang biruan. Makaraan ng ilang minutong paghihintay ay iginala ko muna ang aking paningin sa buong paligid. Habang inaaliw ko ang sarili sa pagmamasid, sandali akong natigilan nang may matanaw akong babae sa hindi kalayuan. Pamilyar sa akin ang itsura ng babae pero hindi ko lang matandaan kung saan at kailan ko siya nakita. Sa pag-aakalang nagkataon lamang at may ginagawa ang babae, hindi ko na lamang ito pinagtuunan pa ng pansin noon. Muli kong iginala ang paningin sa ibang bahagi. Pero nagdaan na lamang ang ilang sandali ay naroroon pa rin ang babaeng ito. Nakatayo lamang ito malapit sa may puno ng niyog habang nakatingin sa gawi ko noon. Ako kaya yung tinitingnan niya? Tanong ko sa sarili. Baka ako nga. Dahil kung iba yung tinitingnan niya, hindi siya nakaharap sa gawi ko, di ba? Baka may kailangan at nahihiya lang siyang dumapit. Teka, lapitan ko na kaya siya para tanungin ko kung ano yung kailangan niya. Para akong hunghang ng mga sandaling yon. Dahil kinakausap ang sarili habang nakatingin sa babae. Siguro, kung may nakarinig sa akin o may nakakita noon baka pagkamalan akong baliw. Hindi nga naglaon ay napagpasyahan ko nang lapitan na lamang ang babae para tanungin ito kung anong kailangan niya. Pero nakailang hakbang pa lamang ako, Sir Seth. Ganoon na lamang ang pagtataka ko. Mabilis nang naglakad ang babae palayo. Yun bang tipong aakalain mong may humahabol dito at may kinatatakutan ito. Kaya ganun na lamang ito kung magmadaling maglakad. Kulang na lamang ay tumakbo siya para sa ganon ay makalayo lamang sa kinatatakutan. Nangyari kaya dun? Para namang timang. Kakamot-kamot pa ako sa ulong bumalik na lamang sa kinauupuan kong malaking bato. Saktong pagbalik ko ay siyang paglabas naman ni Mang Pidring. Nagpaalam na siya sa kaibigan niya at umuwi na kami. Kinagabihan ay sinabi sa akin ni Mang Pidring kung anong pinag-uusapan nila ng kaibigan niya. Isa din umano yung antingero. At ayon dito, magpapatulong siya dito sa ritual na gagawin. Nang sa ganoon ay unti-unti nang isalin sa akin ang kalaman niya bilang isang albularyo. Mahabang proseso umano ang gagawin ko pero huwag daw akong mag-alala dahil hindi naman umano ako maiinip at mahihirapan sa mga prosesong gagawin nun. Manong, matanong ko lang po. Bakit sa dinami-raming pwede niyong kuning disipulo? Ako pa. Ayon sa kanya, hindi umano siyang nagpapasya kung sino ang mapipili niya kundi ang gabay niya. Ito ang nagsasabi at nagpapasya kung sino ang nararapat na maging disipulo niya noon. Sige na bata, magpahinga ka na dahil bukas ay gagamutin kita at isasabay ko na rin ng paunti-unti ang pagsali ng angking karunungan sa larangan ng pagiging isang albularyo. Wika niya. Sige po, maiksing tugon ko at tumiga na ako sa papagnayari sa pinagdikit-dikit na kawayan. Kinabukasan nga ay maaga pa lang. Nasa bahay ng kaibigan ni Mang Pidring. May mga bitbit itong mga pangontrata lamang gamot. Sinabi niya sa akin na tutulong siya sa paggagamot para mas mapabilis ang pag-alis ng yanggaw sa katawan ko. Siya ang bahalang magtanggal ng itim na nilalang na nasa sikmura ko noon. At si Mang Pidring naman ang bahala sa pagsasalin sa akin ng mga orasyon. Makaraan lamang ang ilang sandali. Inumpisa na ang gamutan at ritual. Sa harap ng bulwagan ay napapalibutan ako ng mga nakatirik na kandilang puti nun.
Panay ang pag-uusal ni Mang Pedring ng mga buhay na katagang nasa kanan habang tinatapik ako. Samantalang ang kaibigan niya naman ay wala ring tigil sa paglalagay ng mga kung ano-anong langis sa katawan ko. Partikular na sa bandang sikmura at may mga binabanggit nitong mga kataga. Siya rin ang pumipigil sa akin para hindi ako magwala at maglulupasay. Sa bawat orasyon kasing pinapakawalan ng kaibigan ni Mang Pedring sa akin, parang tripling karayom ang tumutusok sa kalamnan ko. Kaya naman hindi ko na napigilan pa ang bumulahaw ng iyak na parang bata noon. Agaran namang binusalan nito ang bibig ko gamit ang telang pula. "Tiisin mo lang, bata. Sisiw lang sa'yo yan. Hindi ka nga bumulahaw nung tamaan ka ng bala sa katawan eh. Ito pa kaya. Tiis-tiis lang. Pasasaan ba't gagaling ka rin oras na maalis natin ng kung anong nasa sikmura mo?" Narinig ko pang sinabi ng kaibigan niyang napakatindi ng pagyayanggaw sa akin. Idinadaan umano yun ang aswang mula sa panaginip. Kapag gano'n ang prosesong ginagawa ng nilalang, mahihirapan silang alisin ang itim na nilalang na nasa sikmura ko. Kaya talagang kailangan kong magtiis doon. "Hindi ko na po kaya. Ayoko na. Parang awa niyo na. Itigil niyo na yung ginagawa niyo." Sigaw ako ng sigaw. Nasa isipan ko lahat gawa ng hindi ko mabanggit ang katagang yon. Nakabusal ang bibig ko. Ilang oras din ang ginagawang gamutan at ritual ng dalawa. Kaya naman halos malagutan na ako ng hininga. Daig ko pang binugbog ng sandamakmak. Napapamura na lamang ako sa isipan dahil hindi ko lubos akalaing napakatinding pasakit pala ang mararanasan ko ng mga panahon na yon. Nung sumapit ng dapit hapon ay doon na tuluyang naalis ng kaibigan ni Mang Pedring ang itim na nilalang na nasa katawan ko. Tagumpay na naalis nila ang yanggaw sa katawan ko noon. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil sa bawat araw na lumilipas ay isinasama ako ni Mang Pedring sa mga baryo, sitio o purok kung saan siya nagagamot. Tinuruan niya ako at pinapakita niya sa akin lahat ng prosesong ginagawa niya. Isang gabi, kakauwi ko pa lamang sa bahay ni Mang Pedring nang makita ko ang matandang nakahandusay sa bakuran ng bahay. Sunod-sunod na kumabog ng malakas ang dibdib ko at mabilis na akong napatakbong papalapit sa kanya. "Manong, anong nangyari sa'yo? Sino'y may gawa sa'yo nito?" Bago pa man makasagot ang albularyo, isang malakas na hampas sa likuran ang naramdaman ko. Sandali akong nahilo at napaigik dahil sa pagkabigla. Pero noong makabawi na ako, ay mabilis kong nilingon ang kung sino man ang may gawa noon. Pagkalingon ko, laking gulat ko nang makita na yun ang lalaking bumaril sa akin. At ang babaeng minsan ko nang nakita noong naroroon ako sa bahay ng kaibigan ni Mang Pedring. Pero ang mas ikinagulat ko at hindi agad ako nakaimik ay noong sumentro sa isipan kong siya ang dalagang ginahasa ng mga kasamahan ko noon. Kitang-kita ko sa mukha niya ang galit na nararamdaman habang nanlilisik ang mga mata. Maya-maya pa ay naramdaman kong may inuusal ang lalaki sa pamamagitan ng isipan niya. Kaya mabilis na akong nagtaas ng poder at sinabihan si Mang Pedring na ako nang bahala sa dalawang taong nasa harapan ko. "Manong, kaya niyo bang pumunta sa gilid ng bakuran? Tumabi na muna kayo. Ako nang bahala sa kanila." Hinarap ko sila. Sinabayan ko siya sa bawat pagbato ng mga inuusal na dasal noon. Nararamdaman ko ang pagiging isang mambabarang niya. At yun ang mga binabato niyang kataga sa akin. Pero dahil sa marami na akong kaalaman pagdating sa mga orasyon ng mga panahon na ito, sa bawat pag-uusal niya at pagpapalipad hangin, kaagad ko yung inuusalan ng pangontra. Kaya naman hindi makapormang lalaki. "Ramdam ko yung pagiging isang mambabarang mo. Siguro, ikaw ang aswang na sumugod sa bahay ni Mang Pedring nung gabing ginagamot niya ako." Humagalpak ng tawang lalaki at sa nakakaasar na boses ay sinabi niyang pasalamat umano ako
Sinuwerte pa ako mabuhay. Hindi gaya ng mga kasamaan kong pumatay sa kanyang ina. Alam mo ba kung anong nangyari sa mga kasamahan mo? Anong ginawa mo sa kanila? Ngayon ko lang naisip na simula nung mabaril ako. Hindi ko na pala nababalitaan kung nasaan ang mga kasamahan ko noon. Nawalan na rin kasi ako ng oras na puntahan sila sa dating pwestuhan namin kapag may kasiyahan. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanila? Habang humahalakak na parang demonyo, ay nagwika itong isa-isa nila namang pinatay ang mga ito. Kung ano ang dinanas ng anak niya at ng kanyang ina, triple ang binigay niya sa mga yon. Sinabi ko sa kanyang hindi ako kasama sa pagpatay doon sa matanda at paghasa sa dalaga. Kaya't bakit pati ako ay balak niyang patayin? Damay ka na rin. Kasama kanila nung pinagnakawan ninyong pamilya ko at pinatay ang nanay ko. Kaya ngayon, sisingilin kita sa kawalang hiya ang ginawa mo. Dahil yung mga kasamaan mo, tapos ko na silang singilin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sunod-sunod ang pagsapak. Sudtok, tadyak ang ginawa ko sa kanya. Kaya nung humandusay na ito sa lupa at bugbog sarado, maawa pa sana ako dahil sa nagawa ko pero hindi pa man ako nakatalikod. Isang nakakapangilabot na angil lang narinig ko mula sa kanya at sa dalagang nagmamasid lamang kanina. Noon ngang tingnan ko ang mga ito, ay sandali akong napaatras. Kinilabutan. Sa kadahilanang ang kaninang lalaking nakalaban ko. Nag-iba na. Ganon din ang dalaga. Nangitim ang katawan. Naging malbalahibo at tila ba naglalangib sa langis yon. Aswang! Umilag ka bata sa aswang! Sigaw ni Mang Pidring sa akin. Kagad naman akong napailag nang makita kong dadambahan na sana ako ng nilalang. Sumugod naman ang isa pa. Kaya't nagpampuno na kaming dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Pinagsisi pa ako ang nilalang at walang habas na pinagsasapak sa sikmura. Umangil naman yon habang napapahiyaw na wari ba'y nasasaktan. Wala akong pakialam kahit babae ka pa. Papatayin kita. Pagbabali-baliin ko yung mga buto mo sa katawan. Walang hiya kayo. Naalala ko na. Ikaw yung nangyanggaw sa akin. Tandang-tanda ko pa yung napakapangit mong pagmumukhang kulubot. Halos magbaklas na yung balat sa mukha mo. Humanda ka sa akin. Papatayin kita. Maya-maya pa ay sinugod ako ng lalaki. Mabilis akong umilag kaya hindi niya ako natambahan. Kunin mo to! Sigaw ng albularyo at ibinato ang punyal. Dali-dali kong sinalo ang punyal at mabilis nang sinugod ang dalawa. Malakas na umatungal ang nilalang at walang pag-aalinlangang muli na naman akong sinugod. Pero mabilis na akong kumilos na mga sandaling yon. Bago pa man makalapit sa akin ang mga ito, nakabantay na ang punyal. Kaya naman saktong paglapit sa akin ay tumama sa balikat ng nilalang ang punyal na hawak ko. Sunod-sunod na itinara ko ang punyal sa balikat nito. Gigil na gigil ako noon. Paulit-ulit na inuundayan ko ng saksak ito. Maliksi ito. Sa bawat pag-unday ko ay nakakaiwas ito at naibabalibag ako. Nakita kong papasugod na rin sa akin ang isa pa. Kaya naman inunahan ko na yon. Mabilis ko nang singinunggamba ng aswang at walang pagdadalawang isip na itinarak ang hawak kong punyal sa dibdib niya. Sabay pa kaming natumba sa lupa. Mabilis akong pumaibabaw at sunod-sunod ang pagtarak ko ng punyal sa dibdib ng nilalang na yon. Nang nakahandugsay na ito, hinihingal akong tumayo. Kailangan palang bugbugin ka muna ng todo bago mo inilabas yung alas mo ha. Napakagaling mong magtago. Sad ko at napahinga ng maluwag noon. Akmang itatarak ko na sana muli ang punyal. Pero mabilis na lumapit ang isa pa. At ng mga sandaling yon, nasaan yung tao na ito? Sa pusa po ang dugo ang dibdib ay nagmamakaawang dalagang huwag kong patayin ang ama niya.
Nilamon lamang umano sila ng matinding galit dahil sa karahasang sinapit kaya nagawa nila yon. Pangako, magpapakalayo-layo na kami. Huwag mo lang patayin si tatay. Hinubad ko ang damit ko at itinakip sa katawan ng dalaga. Dahil sa wasak-wasak ng damit niya, sanhi ng pagpapalit anyo nito. Umalis na kayo. Huwag na kayo magpapakita pa dito. Oras na makita ko pa kayo, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong dalawa ng ama mo. Naawa ko sa dalaga doon dahil nakikita ko sa kanya yung kapatid ko. At isa pa, kami naman talagang umargabyado sa kanya. Bago pa man tuluyang umalis sa mag-ama, humingi ako ng tawad sa dalaga. Humingi ako ng tawad dahil sa hindi ko man lang napigilan ng mga kasamahan ko noon nang gawan siya ng karahasan. Bagamat hindi siya sumagot, nakita kong tumulo lamang ang luha niya. Panay ang pagikbi niya habang inaalalayan ang amang maglakad palayo. Inalalayan ko nang makatayo si Mang Pedring at dinala sa loob ng bahay. Manong, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ko, bata. Kaya lang naman ako nawalan ng lakas at nakahandusay sa lupa kanina. Nakikipagtagisan ako sa pamamagitan ng orasyon doon sa aswang ng mambabarang. Bukod doon, wala nang ginawang iba sa akin ng mag-amang yon. Sadyang ikaw lang talaga yung pakay nila. Patawad po. Patawarin niyo ako kung pati kayo nadamay pa. Tinapik-tapik ako sa balikat ng matanda at sinabi niyang wala akong dapat ihingi ng tawad noon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay pinairal ko ang kabutihang puso. Hindi ko pinatay ang mag-ama. Ang buong akala niya kasi ay papatayin ko mag-ama dahil sa panggigigil ko sa mga ito. Sinabi ko sa kanyang malabong mangyari yon dahil sa kahit noon pa mang nasa kasamaang landas pa ako, ni minsan ay hindi ko naisip na pumatay ng tao. Sapat na sa akin noon ang magnakaw at mang-hold up sa mga taong may kaya. Pero ang kumitil ng buhay, hindi sumagi sa isipan ko yon. Kahit na kinakantsawan pa ako ng mga kasamaan ko noon na duwag. Wala akong pakialam dahil sa pera lang naman talagang hanap ko at hindi buhay ng tao. Magmula nang iligtas ko ang albularyo sa madilim na landas, naging maayos na ang buhay ko. Unti-unti na rin akong nagkaroon ng mga kaibigan at kung minsan ay sinasama ko ang kapatid ko sa panggagamot sa ibang baryo para naman kahit papano makapasyal siya at maliw. Hindi man tuluyang gumaling ang kapatid ko. Umiksi man o naging maiksi ang buhay niya sa mundo. Yung mga natitirang panahon niya, Sir Seth, sinabi ko talaga sa kanya yung mga nagawa kong pagkakamali. Humingi ako ng kapatawaran. Tinanggap niya yon. Nagbago ako. Nagkaroon ng maayos at simpleng trabaho. Naging magkasama kami ng kapatid ko. Naging masaya siya hanggang sa kanyang huling hininga.